Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Magandang araw, Dr. Maria Lourdes F. Marquez. Dok Lulu, bumati po tayo sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Health Check Plus. Hello! So magandang araw po sa inyo lahat. Okay? Nandito po ako sa Health Check Plus. At syempre, marami po kayong matututunan. Kaya, sige, open talaga ako sa mga questions. Okay? Doktora, simulan na po natin dahil dumadami daw po ang senior sa Pilipinas, Doktora. Sabi nila, 71.66 years na ang life expectancy ng isang Pinoy. If life begins at 40, Doktora, ano po ba ang mga dapat gawin para umabot sa 71? Okay, so alam nyo, yung pagiging senior, na to be healthy, simple lang yan eh. Dapat wag ka munang pasaway, okay? Sabi nga nila, paano ba 40 ka na? Paano ka magiging 50? Paano ka magiging 60 hanggang 70? Okay? So, meron lang akong konting tip. Simple lang, okay? Dapat to age gracefully. Nakita niyo sa likod ko, I believe in aging gracefully. Dapat meron po kayong mnemonics o code. Importante yung malaman yung mnemonics na ha, he, hi, ho, hu. Okay, ano naman yun? Yung ha is happy. Okay? Dapat happy. Hindi yung nakalosyong-losyong ka lang dyan. Lagi ka nakakalungkot. Nag-pandemic na nga, hindi ka pa happy. Dapat kahit na may problema, may pandemic, you try to smile. Okay? Pwede naman, di ba? Yung hair is healthy. Remember, you are what you eat. You are what you drink. So you have to be healthy by eating what? Good carbs, right? Dapat may mga protina for the amino acid. Dapat merong good fats and all the vitamins and the minerals, you need that. And of course, the water. Pati probiotics, importante po yan. To be healthy. Yung who naman, hi pala, ha, he, hi. Yung HI, yan yung hip. Dapat hip ka. Hindi ka losyang-losyang. Diyos ko, 2023 na ngayon. Tapos, ang itsura mo, 1950s pa. Mali. You have to be hip. Okay? And yung HO, ha, he, hi, ha, is you have to be hot. Especially kung ikaw ay may asawa, ate, kuya, you have to be hot. Hindi yung, cold ka. Baka iwanan kayo ng asawa ninyo pag ikaw ay cold. So you have to be hot. Okay? Yun naman tinatawag na HU, yan yung sense of humor. Kasi hindi ka pa joke-joke, baka iwanan ka din ng asawa mo, ang corny-corny mo. Di ba? So always remember, yung mnemonics natin. Ha, hi, ho, hu. Ang dami pong tips ni Doktora, no? So, happy disposition, healthy at tamang pagkain. So, kasi, Doktora, tama, no? Ang dami po kasing nagsasabi na yung mga fats nga at saka mga protein. Parang natakot na tuloy lahat ng tao na to eat all of these things. Pero meron din po palang good fats and good proteins. Yes, and good carbohydrates. Yes. At dagdag ko na rin, Teacher Ellie, no? May sinasabi sila na yun nga, yung carbo, yung protein, yung fats, yan yung mga nutrients na dapat ipasok sa loob ng cells natin. Since we are made up of trillions of cells, dapat yung cellular nutrition ay tama. So, 3. So, yung pang-4, vitamins, and of course, the minerals. And of course, pang-6, the water. And pang-7, probiotics are also important. And Teacher Ellie, babanggit ko lang yung sabi nila, ay Tita Doc, hindi ako nag-take ng minerals. I don't need that. Vitamin C lang po ako. Karamihan po kasi ng tao, yun lang ang gustong tinitake. Vitamin C, napakasikat po niyan. Hello, mali po. Okay? Vitamin C is a water-soluble vitamin. Kahit na mag-take ka ng 2 grams niyan, ay ihiin mo lang yan. Okay? Mabilis siyang mawala sa katawan mo. If you take vitamin B, B, maraming vitamin B, right? May B, vitamin B complex. Water-soluble din yan. Madali din yan mawala sa katawan mo.
Pero din tinatawag na fat-soluble vitamin, vitamin A, D, E, and K. Dapat tama lang yan na ititake mo sa katawan mo. Kasi pag sobra-sobra yung fat-soluble vitamin, masama po. Now, pagdating sa minerals, Teacher Ellie, ay, sabi nila, umiinom po ako niyan. Calcium, magnesium, sodium, potassium, zinc, etc., etc. Pero Teacher Ellie, alam mo ba kung gaano kadami dapat i-take na minerals? Marami. It has to be more than 70 plus ionic minerals. I'm talking about ionic minerals. Okay? Okay. Now, pati naman sa water, we have to drink about 1.5 to 2 liters of water. And ito lang, mabanggit ko lang, Teacher Ellie, I've been lecturing about water all my life. Okay? Mineral, alkaline, lahat na ng klaseng water na alam mo, Teacher Ellie. But now, merong evolution. Bangitin ko lang ha, it's all about black water. Hindi ako mag-advertise dito. Sinasabi ko lang, meron tubig na ang kulay ay itim. Naaral po siya recently lang po. Okay? May scientific study ba yan? Meron. It's all about fulvic minerals. Fulvic minerals po. Okay? So pag tinimpla mo pa ang konting powder, black powder, nilagay mo sa clean water, magiging itim po yung tubig. Healthy water po yan. Okay? What can it do? Okay, remember, sa lahat ng nakikinig, sabi nila, prevention is better than cure. Di ba, Teacher Ellie? Yun ang madalas sinasabi natin sa mga estudyante natin. Kaya lang, wellness is easier said than done. Alam natin yung wellness, sobra talaga. Kung ano yung mali, ginagawa pa rin. Yung alam mong tama, hindi mo tinatama. So wellness is easier said than done. Okay? Ayan, Doktora, na naman po tayo sa isang tanong from one of our viewers. Okay. Ano po ang inyong payo ukol sa sex life o pagtatalik kapag dumating na sa edad na 60 at papaano mapapanatili ang masayang relasyon ng mag-asawang pareho ng senior? Yes, okay. So yung pagtatalik or sexual intimacy ng senior, okay, hindi pare-pareho. Okay? Pwedeng yung lalaki, active pa. Pero yung babae, pwedeng hindi na kasi menopause na siya. So pag menopause na, Teacher Ellie, natural naman po na magkakaroon ng vaginal dryness, number 1. Number 2, mababa na yung libido ni ate. So wala na siya gana, ayaw na niya. Tapos tuyo pa siya, masakit talaga pag nagtalik. Pero si Mister, naku, active na active. Ate, pag menopause ka at kinalabit ka ng asawa mo, ni kuya, huwag kang hihindi. May paraan, Teacher Ellie. Okay? Hindi yung sasabihin mo sa asawa mo, sa lalaki, ayoko, masakit, ayoko na. Okay? Hindi po ganun yun kasi mangyayari po dun sa lalaki, sa husband, mambababae po yan, promise. Okay? The temptation is there. Ang lalaki ba pare-pareho? Hindi. Hindi po. Ang lahat ng lalaki, God-fearing? No. May lalaki pong nadidemonyo. Tama? Okay. Now, anong solusyon? Ate, kuya, pag-aralan niyo po kung may dryness po ang si Mrs., meron pong tinatawag na lubricants. Okay? So lubricants will help vaginal dryness. Okay? And hindi po dapat binibigla si Mrs. Pinag-uusapan po yan. Kahit na mababa na ang libido ni Mrs., kaya pa po yan. May tinatawag pong foreplay, lambutsingan, kaya po yan. Now, Teacher Ellie, baliktarin natin. Kung ang lalaki, hindi na pwede. Pero yung babae, pwedeng-pwede pa. Right? Ano yun? Okay? Ang lalaki, pwede meron siyang tinatawag na erectile dysfunction. Right? So that will actually happen pag nagkakaedad na si kuya. Or pag nagkaroon ng diabetes or nagkaroon siya ng hypertension at naiinom na ng mga gamot, lobat na si kuya. Paano na?
Ate, paano ka na, te? Hindi na pwede si kuya. Ay, nako, ganito lang yan, mga kuya. Balik sa doktor, magtanong. Huwag kang magtanong sa kapitbahay. Huwag kang magtanong sa best friend mo. At pupunta kayo ng ongpin, bibili lang ng mga nampapatayo. Mali po yan dahil pwede mong ikamatayan. Kuya, okay. Sabihin mo, kuya, sa doktor mo na yung gamot na binibigay mo, dok, naluluwabat ako mas lalo. Okay? So meron pong paraan yon. Okay? Simple lang. Teacher Ellie, pag controlled ang sugar level ni kuya, controlled ang blood pressure niya, meron siya iniinom na gamot. Yung doktor niya pwedeng mag-prescribe ng pampa-erect. Okay? Makukuha po yun. Okay? Pero may mga ibang lalaki, Teacher Ellie, naku, hindi na sila nagkukonsulta. Okay? Palala na ang sakit nilang diabetes and hypertension, uric acid, bad cholesterol. Alam mo, Teacher Eric, ano na lang ang nagagalit sa kanila? Palagay mo, ano? Ano na lang po, doktora? Mukha na lang nagagalit. Mukha na Doktor, lang, wala na. Kawawa naman si ate. Okay? So, yun ang tip ko. Okay? Alright. ayan. Yeah. So, dapat po pala talaga, doktora, no, nagpapatingin at nakokontrol ang mga blood pressure, tsaka ang mga blood sugar para po healthy pa din ang sex life kahit na beyond 16 na. Yes, that's true. Diba? Ayan. Pero Okay. madalas po itong tanong dito sa atin sa Health Check Plus. Ano po ba ang inyong payo sa mga seniors or over 50 pa lang sa kanilang alcohol consumption naman? Ano ba ang inyong healthy guide sa tamang level ng alcohol, Dr. Lulu? Yeah. Okay, yung pag-iinom ng alcohol, ang reminder ko, kahit bata pa, magbibigay na ako ng tips. Okay? Kasi ang mga kabataan, tatanda rin naman. Okay? Hindi porke bata ka, oy, ang dami mong nilalaklak, bucket of beer, order pa, isa pa, dalawa pa, tatlo pa, ganon. Okay? Remember mga kabataan, remember, pag malakas kang uminom, at idinala mo yan habang ikaw ay tumatanda, magkakaproblema ka. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwede kang magkaroon ng diabetes, okay? Magkakaroon ka ng hypertension, at magkakaroon ka ng erectile dysfunction. And this goes for both men and women. Okay? Remember, ang alcohol po ay dehydrating. Ang alcohol po ay pwedeng makapagpataas ng sugar level. So I'm talking about both sexes. Okay? Ngayon, kung matanda ka na, normal naman daw yung sugar level niya. Normal daw yung kanyang blood pressure, pero tumutoma. Pwede po bang uminom, Tita Doc? Pwede. Pero in moderation. In moderation means, pwede ka uminom, actually, Teacher Ellie, pwede uminom ng beer every day. Pero 1 or 2 bottles, yun lang, regular size ha, hindi yung litro ha. Pwede uminom ng beer, pero dark beer, yung serbesa negra. Everyday pwede, pwede. Healthy po yun. Okay? So wag yung one case, one bucket, hindi po ganun yun ha. May nagtanong, Teacher Ellie, what about wine? Sabi nila, yung red wine daw, healthy. Yes, but you have to drink that, mga ate, mga kuya, lolo, lola. Dapat 1 regular glass of wine a day, pwede po yan. Huwag bote-bote. Ha? Malalasing ka. Remember, ang alcohol po ay dehydrating. Ang alcohol po ay nakakapagtaas din ng sugar level. So, ingat. Okay? So, pwede po yan, Teacher Ellie. Sabi nila, yun daw alcohol, pampagana. Okay. Sabi nila, pag nag-make love kami, Tita Doc, inom-inom muna kami. Pwede naman po, pero konti-konti lang, hindi maramihan. Okay? Alright. Ayan. Yeah. So, na-cover po natin ang happy, ha, he, hi, ho, hu, happy, healthy, hip, hot, at humor. Salamat po Yes. si Mm-mm. Doktora. Mm-mm. So, para po sa ating mga nakikinig at nanonood, no, so kailangan hahihihohu talaga, Doktora. So, madalas pong matanong din, meron din pong tanong dito, Doktora,
Ano po ang inyong payo para mabantayan ang kanyang risk versus colon cancer dahil ang kanyang tatay daw po ay naging colon cancer victim? Okay, so yung tanong natin kung paano yung risk, okay? Ganito yan. Kung ang tatay mo o nanay mo, okay, pwedeng nagkaroon ng colon cancer at pwedeng namatay, I don't know. Okay? Ang question is, pwede mo bang mamana yun? Itong anak niya, pwede niyang mamana yun. Right? Remember, ang cancer po ay may tinatawag na genetics or heredity. Pwede mong mamana from your dad or your mom, lolo, lola, o sa mga kapatid mo. Pero pwede din ma-prevent. Okay? Meron kasi Teacher Ellen nagsasabi, yung iba, ibang tao ganito, ay, Tita Doc, yung lolo ko namatay dahil meron siyang cancer of the prostate. So ako din, ginudge niya yung sarili niya, ako din, magkakaroon din ako ng prostate cancer. Yun din na ikamamatay ko. Wow! Teacher Ellie, kalain mo yun, ginudge niya yung sarili niya. Hindi po ganun yun, mga ate, kuya ha. Mali po yun. Kailangan, kung may alam ka, may warning na sa pamilya ninyo, meron history of cancer, diabetes, hypertension, etc., etc., pwede pong makontrol yon. Paano? Then you have to correct your lifestyle. Paano ka ba kumain? Umiinom ka ba? Ang pagkain mo ba? Maalat, matamis, mamantika? Naninigarilyo ka ba? Tumutoma ka ba? Wala ka bang tulog? See? Kung ganun ka, ate, kuya, 101% magkaka-cancer ka din. Hindi ba, Teacher Ellie? Ganun lang naman yun eh. Yes. Okay? Yeah. Doktora Lulu, ano po naman ang magiging advice niyo sa tama o wastong exercise na babagay sa ating mga seniors, specifically Ah, kung umabot na daw sa edad na 70? yes. Okay. Ay, gusto ko yan. Kasi Teacher Ellie, senior na din si Tita Doc. Okay? So, baka tanungin mo, Tita Doc, ano exercise mo? Hindi ba? Okay, if you ask me first, I'll talk about myself, ha? Kasi 67 na po ako, okay? So, what I do is I don't go to the gym and I don't do Zumba. No, I don't do that. I have my own exercises at home, okay? And I love dancing. Okay? I really love dancing. Namana ko yan sa tati at nanay ko. So, nadala ko yan ngayon. So, I go to the ballroom, okay? And I do dance. So, that's my exercise. Ngayon, sa ibang mga senior na hindi naman dancer, okay? Ito po, mga ka-senior, ganito na lang. Pwede po kayo mag-exercise sa bahay. Huwag yung tinatawag na heavy exercises. Huwag ganun. Stretching is very important. Stretching. Or if you can do yoga, mild yoga, hindi yung hard yoga. Hindi ganun. Or you can do tai chi, okay? Light tai chi lamang, hindi yung mabigat na tai chi ng bali-balintong, hindi ganun yun. Okay? I repeat, hindi nyo po kailangan mag-zumba-zumba, mga lola-lola. Sa mga kabataan lang po yan. Okay? Sabi naman nila, Tita Doc, kaya naman mag-zumba ng lolo't lola ko. Pwede po yun, pero in moderate lang. Okay? Kasi pwede mo din ikamatay yan, pag masyadong sobra ang exercise. Okay? But you have to exercise every day. Di ba, Teacher Ellie? Exercise every day po. Yes. Dr. Lulu, bago po matapos ang ating panayam, magpayo po tayo kung ano ang inyong healthy aging tips para sa mga taga-subaybay natin dito sa Health Check Plus. Yes. So, alam nyo, yung aging na yan, hindi mapipigilan. Everybody will age. Okay? Pag iniisip mo, ay hindi ako tatanda. Okay. Huwag niyo sasabihin yan, lahat tayo tatanda. Kaya lang, it has to be gracefully and healthfully and beautifully. Okay? Madalas kong sinasabi na, uy, ito pa, Teacher Ellie. Nabanggit ko yung ha, he, hi, ho, hu, di ba? Right? Okay. Meron pa ako nasabihin sa inyo. Another mnemonics. News A. N-E-W-S-A. Ano yun? Okay? N is for nutrition. Ay, pag-usapan na natin yung nutrition. Alam niyo na yan, mga karbo-karbo, di ba? Yung E, exercise. Okay?
Right? Okay. Ano yung W? Yan yung water. We need water. Remember, ang katawan natin, no? Tinatawag na cellular nutrition. Your body needs 62% of water that should enter your cells. 62%. So you need water. Okay? NEW, ano yung S? Tulog. Sleep. So how long ba mag-sleep ang mga senior? Yan ang tanong sigurado ni Teacher Ellie, di ba? Sabi ni Teacher Ellie, Tita Doc, siguro parang mga manok yan. Hindi ba? Pipikit yung mata, bubukas. Pipikit, bubukas. Okay? So, yung sleep po ganito. You need about 6 to 8 hours of sleep. Sa mga senior naman, if you have 4 or 5 na tuloy-tuloy na tulog, okay na po yan. Okay? Importante is tuloy-tuloy, hindi installment. Okay? Yung nabanggit ko kanina, Teacher Ellie, yung ating organic water na kulay itim can give them, mga senior especially, a good night's sleep. Okay? Yan ang aking tip. So, NEWS, yung antioxidants po yan. Remember, antioxidants ay panglaban ng free radicals. Dapat malaman ng lahat ito. Listen to this. Yung free radicals na yan are actually produced by your body from the time you were born. Hindi po yan basta nandyan lang. Si Tita Doc lang meron yan. Si Teacher Ellie lang. No! Everybody has that from the time you were born. Kaya lang, eto na. Pag nagkakaedad na, ang start na yung problema, yung free radicals na yan, hindi na nababalance. Ano ba ang pang-balance nun? The antioxidants. Remember, if you have free radicals, nababalance siya ng antioxidants. Kaya lang, sa dami niyan, mas lalo na nag-pandemic, yung free radicals mo, ang dami, ang taas okay? Yung antioxidants mo nandito sa baba. Dapat, damihan mo yung antioxidants mo para balance. Okay? May nagtanong, Teacher Ellie, saan nakukuha yun? Kumain ka ng maraming prutas at gulay. Wala po yan sa hamburger. Wala yan sa french fries. Teacher Ellie, bagitin ko lang ha. Yung pagkain ha. Okay? Itong magandang kainin na prutas. Una, bayabas. Pangalawa, guyabano. Pangatlo, papaya. Pang-apat, maganda yung kakao. Pang-lima, avocado. 5 klaseng prutas yan ang thumbs up talaga. Hindi kayo magkakamali. Maraming antioxidants. Okay? Yes. News, nutrition, exercise, water, sleep, and antioxidants. Ayan. Yes. Salamat. Sobrang dami nating natutunan kay Dr. Lulu. Maraming salamat po, Doktora. Yeah. Maikli po ang ating oras kapag very exciting at relevant mga topics ng ating panayan. Sana po, Doktora, bumisita po muli kayo dito sa Health Check Plus, Doktora Maria Lourdes F. Marquez. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan, thank you very much po, Doktora. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, kasama ang ating mga eksperto dito sa pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Patuloy natin sundin ang mga health protocols, lalong-lalo na ang hand washing, para sa kaligtasan natin at ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation. Mapapanood nyo ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.